Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte tila nanganganib, pinabibitiw sa pwesto. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang mga dating senador at political analyst nanawagan sa pagbibitiw ni Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Sa isang post ng dating senador na si Antonio Trillanes sa kanyang social media account, kwestiyon nito kung bakit nananatili pa rin bilang DepEd Secretary si Vice President Sara Duterte matapos aniyang nangyaring kaguluhan kung saan minura at ininsulto ng tatay at mga kapatid ni Vice President si Pangulong Bongbong Marcos. Ayun pa sa post nito, pagkatapos ng kaguluhan nung linggo, minura at ininsulto na ng tatay at mga kapatid mo, tapos kapit tuko ka pa rin sa DepEd Secretary. Konting hiya naman, mag-resign ka na as DepEd Secretary please. Unquote. Sinabi rin ng ilang mga oposisyon na nakakabahala umano dahil sa estado ng relasyon na magkabilang panig at baka makaapekto ito sa relasyon ng Pangulo at sa pangalawang Pangulo. Ngunit sa isang pahayag, sinabi ni Vice President Sara Duterte na nire-respeto niya ang pananaw ng kanyang ama at kapatid, subalit may paglilinaw ito. Katulad ng posisyon ko sa maraming mga issue, hindi na kailangan na sumang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Pinalaki ako ng aking mga magulang na may pagpapahalaga sa malayang pag-iisip at pagpapasya. Binigyang diin din ni Vice President Sara Duterte na uunahin raw niya ang katapatan sa paglilingkod sa bayan bilang DepEd Secretary at pangalawang Pangulo, at isusulong raw niya ang pagkakaloob ng dekalidad na edukasyon para sa mga kabataan at pagkakamit ng tunay na kapayapaan para sa buong Pilipinas. At sa kabila ng kanilang kaliwatganang paninira, patuloy pa rin silang sinasampal ng katotohanan dahil kahit anong bato nila kay Vice President Sara Duterte ay tatayo at tatayo pa rin ito sa sarili nitong paa. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, naku naman, hindi talaga mawala ang mga kontrabida basta't may bida. Sinisiraan lang nila si VP Sara. Wala namang magandang mangyayari sa mga taong inggit dahil hanggang dyan lang sila sa ibaba at kailanman ay hindi magiging bida. Trillanes at oposisyon, inggit lang kayo dahil kahit anong gawin nyong paninira ay mas lalo nyong tinataas ang tiwala ng taong bayan kay VP Sara at PBBM. Nakababahala naman ang gobyerno natin. Maraming mga oposisyon ang pilit sinisira ang unit team at ayaw yata ang pagunlad ng bansang Pilipinas dahil silang nagsisimula ng gulo sa gobyerno. Bakit hindi na lang tumulong? Hindi puros batikos, wala namang napatunayan. Yung mga taong hindi nakakaintindi ng sitwasyon at dahilan kung bakit nila ginagawa ang mga ito, ang bilis talaga nilang mag-judge ng tao. Hindi lahat ilalatag ng gobyerno sa tao dahil maraming haharang at tutuligsa dito. Kaya magtiwala na lang tayo sa plano nila dahil sa huli, wala ka ding magagawa kung tutuligsa ka lang. Unquote. Dito nyo makikita mga lods na meron talaga silang hidden agenda kasi hindi nila masabi-sabi bakit ba nila kailangan amyendahan ang konstitusyon. Ano yung end goal? Ano yung provisions na gusto nyong palitan sa Constitution? Or totally gusto nyo na palitan yung Constitution? That will be decided by the Constituent Assembly. I mean, parang pinapaubayan nyo na dun sa Constitution. Yeah, well, me personally, yes. Why? I believe that congressmen and senators are bright people. So yung grupo nyo, hindi alam kung ano yung papalitan sa Constitution. Kung ano yung details na papalitan dun sa Constitution. Yeah, because it Basta ang will be importante the lang ultimate analysis, it will be the basta ang Constituent importante lang Assembly that will maalis decide yung, everything. ma-diminish yung power of the Senate. Ano talaga yung end goal nyo? Anong papalitan nyo? Was it, what, term limits ba was part of that? Well, I don't have a specific or structure already in mind. Of course, definitely, economic provisions have to be dealt with. Bakit hindi na lang yun yung nilagay nyo dun sa initiative nyo? Kung economic provisions talaga, kung yun yung, kumbaga, goal yung palitan. Ba't hindi na lang dinerecho sa economic provisions, di ba? Madam Chair, Senator Binay, if I may just add,
in our TV advertisement, nakalagay ho doon yung mga areas Yeah, of pero concern. that is Yun po yung yung ad poverty, nyo. yun po yung But education, your ad foreign does not have investments. any connection with the question. I'm sorry, walang kakonek-connect. Yes po, you are correct. Because kung So, hindi wag ka mabuksan na- yung pintuan, useless po lahat yung ipupush Yeah, namin pero you created the advertisement. impression na yun yung papalitan. Yun yung PI nyo. When it's not. It's not wala dito nakasulat about education. Technically, pag natuloy ito, pwede na tayong parliamentary system of government, di ba? Anything can happen. Madam Tama? Chair, any campaign, ang unang-unang move is to catch public attention. Yun ho yung purpose. And with all No, your humility, campaign, na kapag... wait, I'm sorry, yung kampanya nyo should educate the people about your Yes po. Yun ho yung second stage namin. Meron ho kami, inabutan na lang ho nito Eh, di lahat. sana gumawa But kayo in ng fact, ad. Gumawa kayo ng ad na sinasabi talaga na ito yung, meron ho yung kami Senado. nakasunod. Marami po sunod-sunod dapat po yun na Madam Senator. In fact, Mr. Onyate, ang kanyang focus... Yeah, pero sinasabi nga ni Atty. Oñate, bahala na yung Constitutional Assembly kung ano yung papalitan dun sa Constitution. Very clear. Yung laman ng iyong ad is puro mga insapuera, ganun-ganun. Pero ang laman ng inyong PI, Section 17. Article 1, Section 1, Article 17. Yun ang laman. So, ganun pala kayo ka-deceptive ng mga tao. You deceive the public. At suportahan ninyo ang PI para ganito o ganun. Tapos, ang laman ng pinapapirma ninyo, i-diminish ang power ng Senado. How deceptive can you be with this kind of approach? We understand. Grabe mga lads, no? Obserbahan nyo paano nila nilalaro, no? Ang utak ng mga tao. Diba? People's Initiative ko, no? Pero iba pala. No? Iba pala talaga ang intention nila. At iba pala talaga ang gusto nilang baguhin. At hindi malayo mga lads. One of that is yung term limit. Kasi imaginein mo malapit na eleksyon. Nagmamadali sila. Sobrang nagmamadali sila diyan sa charter change. Ewan ko bakit sila nagmamadali. Kaya maipagtutugma-tugma mo lahat. Bakit nila gustong madaliin yan? Kasi malapit na eleksyon eh. And feeling ko mga lords, isa sa gusto nilang mangyari yung term limit. Yung taasan yung termino ng mga kongresista, di ba? Ng mga politiko. Grabe kagahaman, no? Grabe. Kumbaga, they will do everything, 'di ba? Para 'di ba? Kumbaga para malukluk at hindi sila matanggal sa pwesto. Grabe, 'di ba? So, buti na lang at hinalungkat ng mga senador, no? Ang People's Initiative na nangyari at saka yung charter change na 'yan. Kasi grabe ni minamanipula talaga tayo ng mga kongresista, no? Kung ano-ano ng mga pinagagagawa nila. Ayun na pala. Diba? Magising na lang tayo one day. Wala, nag-extend na pala yung term nila. Grabe mga lords. Ito na ba talaga ang bagong Pilipinas? Grabe. Pakinggan, panoorin natin itong video na to. Grabe. Talagang dito mo makikita mga lords, no, na ginagamit talaga nila ang pera. Ang pera ng taong bayan para, 'di ba, magpabango, magpapogi. Grabe talaga. Panoorin natin. Parang baliktad naman yata yung buhay natin. Ngayon mag-iimbento ng dahilan, magdi-design ng project, pupunteriya yung mga beneficiary. Pero in the meantime, linagyan muna ng bilyon-bilyon. Yan na ba talaga ang patakaran ng DSWD? Gusto ko lang humirit. Nagulat din ako sa AKAP at mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig, pero may bilin dito sa text, all soft projects including AKAP must go through the Office of the Speaker. AKAP, AIX, TUPAD, MAIP for the PI and other efforts. Yes, Chair, Senator JB. Ako rin please. medyo naging curious sa AKAP. Ngayon ko lang narinig eh. No, siguro can ask the SWD, what's this program about? Is it just between the House and kasi wala ko kami sa Senate na alam niyan eh. So is it with the SWD and the House of Representatives yung program? Thank you, Madam Chair. Madam Chair, AKAP is just as foreign to us, technically, as Senator Bato, as it is provided Yes, in using line the item. Mapuro, I understand that it's under the DSWD budget. If you recall, in the Senate, I handle the DSWD budget, but like the COMELEC's mysterious addition of 12 billion, this
26.7 billion in the budget of the DSWD is alien to me. Yes. Madam Chair, if this WD declares that is foreign to them, sabi ito, baliktad na po ang budgeting process natin. Ang Congress na mag-decide kung anong implement ninyo. Hindi pa tayo nag-review sa Congress na project na pupuntuhan, program na pupuntuhan. Baliktad, di ba? Madam Chair, it's not an exclusive project or program for Congress. It will be a regular program, but it is technically foreign in the sense that it has no guidelines yet. Yes, you So it does not did you exist request as a for this program. project? Was it in the NAP? It was not. No. There we go. Yes. Do we allot sums of money, enormous sums of money such this, almost 27 billion, for a project or a program that is undefined, unnamed, unfamiliar, with no guidelines whatsoever, with no target beneficiaries, and is just left open? Is this the usual practice in the DSWD? Not necessarily a usual practice. Not in the necessarily. So sometimes DSWD has these magical projects that no one has ever heard of before. We don't create magical projects, Madam Chair. These are But part when of is the it GAA. necessary? You said not necessarily. So there are times when it is necessary to invent projects? There are times when there are necessary projects to Yes, you have QRF and you have all kinds of emergency Yes. assistance. I'm very familiar. Why do you have to invent ACAP? ACAP is not invented. But you just said that guidelines and the purposes had not been established. Yes, guidelines have to go through proper policy procedures. So Pero it's not linagyan na ng invented pera, out of the walang air. nakakaintindi kung paano gagawin, kung kanino ibibigay. Walang kaplano-plano pero may pera na. Madam Chair, there are programs that are provided by the GAA for NGAs. Ikat lang natin mga lods ha. Grabe no? Ang dami naman palang pera ng Pilipinas. Grabe. Inimagine niyo mga lods, itong ikinapagtataka ko. Bakit nangingialam at bakit palaging andyan yung pangalan ni Speaker Romualdez kahit saan ka magpunta, kahit sa DSWD? Diba? Parang bakit andyan yan siya? Palaging nakadikit. No? Sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ewan ko talaga. Ano ba talaga ang role no ni Speaker Romualdez sa lahat? Diba? House Speaker lang siya. Bakit? Pati doon sa DSWD andun ang pangalan niya. Gets ko na mga lods eh. Gets ko na. Nakikipag-tie up, diba? Pero, ang gagamitin na pangalan, Speaker Romualdez. Mamimigay ng pera, Speaker Romualdez. Mamimigay ng ayuda, andun ang pangalan, Speaker Romualdez. Grabe, no? Ang trabaho ng DSWD na pupunta na sa House Speaker. And imagine niyo mga lods, wala pang paggagamitan pero may pondo na. Wow! Grabe! Alam na this, gagamitin nila yan. Gagamitin nila yan. Alam nyo naman, malapit na eleksyon. Alam nyo naman, maraming may ambisyon. Maraming may malaking ambisyon ngayon. Grabe. Grabe. Ngayon lang ako nakakita ng speaker, ng House Speaker, na pake-alamero. Pati sa DSWD. Lahat na lang. Grabe na talaga. No, yung parang siya yung nagde-decide, pati sa health. Hahanapan natin na paraan na 50% lang ang mababayaran ng mga sa health, sa private hospital. Diba? Parang anong pakialam mo dyan? Diba? Sa mga may sakuna. Dapat DSWD yan eh. Pero wala na. Yung tingog party list na si Romualdez na parang ang gulo-gulo ngayon mga lords. Sobrang gulong-gulo ngayon. Kasi, bakit ang daming nakikipagkompetensya sa DSWD? Tapos, di ba? Naaalibadbaran ako sa pagmumuka ng speaker. Pati, no? Doon sa mga pinapamigay na ayuda, andun ang pangalan niya. Grabe, DSWD secretary ba siya? Welcome to Bagong Pilipinas. Ano naman na ito mga lords? Ay, ang binoto natin si Marcos, pero bakit? Anyari? Bakit si Romualdez ngayon yung bida-bida? Thank you for your very important remarks. Pwede ko ba sumayin ng aming tatlo? Sige sir, go ahead sir. Follow the president.
Yun po talaga ang suma total nitong usapin sa ngayon. The House will follow the President. Period. So let there be no other ambiguity about of the direction of the House, what the House will do. We will follow the President in his latest speech at the MOPC. Grabe, no? Hindi ko na magets eh. Nung simula, sabi ni President BBM, hindi prioridad ang charter change. 'Di ba? Yun yung sinabi niya eh. And sineconded yan ni Senator Amy na sinasabi na nga ng Pangulo, hindi prioridad ang charter change sa ngayon. Pero ngayon, nag-iba ang ihip ng hangin. 'Di ba? Feeling ko meron talagang nagsusulsul kay President BBM eh. Meron yan eh. And imagine niyo, 'di ba? Ngayon parang pinapamukha pa nila, 'di ba, na si President BBM talaga ang may kagustuhan, no? At may pakana, 'di ba, ng charter change. Hindi na natin alam mga lods, no, kung saan ba talaga nanggaling yan, no? Pero I'm pretty sure from the start, alam niyan ni President BBM. Siguro nakita niya siguro yung backlash at saka pambabatikos, no, na nare-receive ngayon dahil dyan sa People's Initiative. Kaya siguro medyo hindi masyadong revealed, hindi masyadong showy, no, ang ating presidente na sumusuporta siya sa charter change. Follow the president or kayo ang sinusunod ng presidente? Kasi 'di ba, simula hindi naman yan yung priority, tapos biglang naging priority. So may nagsusulsul talaga kay president. So mali yung sinasabi nyo na follow the president. Kasi ang nangyayari ngayon, the president follows you. Ganun yung nangyayari ngayon. 'Di ba? Sa sulsul nyo, no, nasisira ang presidente. Grabe. So ngayon, since sinasabi nyo na parang si President BBM ang naglilider-lideran dyan sa charter change na yan, parang nyo na rin sinabi na alam ni Presidente at siya ang may pakana ng People's Initiative, ng bayaran, ng grabe talaga. Kaya masisira at masisira talaga ang pangalan ni President BBM dahil sa mga pinaggagawa niyong mga hinayupak kayo. Diba? Pwede nyo namang iayos, pwede nyo namang idaan sa tama yung People's Initiative na hindi kailangan magbayad, hindi kailangan mangmudmod, hindi kailangan manuhol. Diba? Kasi at the end, ang nasisira ang presidente. Binoto po namin ang presidente. Si President BBM ang binoto ng majority, hindi kayo. Pero kayo ang nagmamanipula kay President BBM. President BBM naman. Diba? President BBM naman, one command lang naman yan from you. Diba? Anong pinagkagagawa ng mga kongresista? Sinisira niya po ang pangalan nyo. Diba? Eh, nako, kayo na lang ang humusga mga lods. Pero sa nangyayari ngayon, parang hindi naman kayo sumusunod sa presidente. Diba? Minamanipula nyo ang presidente. Ang presidente ang sumusunod sa inyo. Yan ang totoo. Since pinaninindigan nyo talaga at pinoprotektahan nyo talaga, no, yung Speaker Romualdez nyo, pero kahit anong gawin nyo, lalabas at lalabas pa rin ang totoo. Panoorin natin mga lods. Kasasabi lang niya eh. Mag-usap-usap na kayong tatlo, Pwede ba apat dyan? magkasundo muna kayo sa Mag-usap muna kayo trending? para... Kasi linilito na ninyo kami eh. Yung signature sheets, nauna ako, yung pangalan ko. Siguro, balikan na lang ho natin yung unang pagtatagpo nyo. Di ba? Pang Valentine's Day. Pang Valentine's Day, kasi parang meron kayong love affair dalawa. Kailan ho kayo unang nagkakilala? Sa November. So, November pa, so hindi December. Hindi December. December, I met the speaker. And we also So, Leo, met Bakit si Speaker na bigla? Akala ko hindi siya kasali. Bakit si Speaker na? Nahuli ka sa sarili mong bibig, ha? Attorney Abad, Nahuli ka. November, nagkakilala kayo ni Attorney Carbin. and Mr. Oñate. Okay, so nung meeting nyo noong November, And sino-sino yung mga players? Sino yung mga na-meet nyo?
Attorney Garbin, si Mr. Onyate, Itong si Argel Kabatbat. Argel Kabatbat, yun yung farmers group. Yes, farmer. Magsasaka. Yung magsasaka. And ex-Kong din. And Ed Gulye of CORE. CORE. Constitutional Reform Movement. Bakit ayaw nyo na lang aminin, no, na ang may pakana talaga niyan ay ang Office of the Speaker, no? Si Speaker Romualdez. Grabe, talagang pinoprotektahan talaga nila, no? Which is halata naman. Di ba? Halata naman sa mga nangyayari ngayon. Di ba? Sino ba ang may ganang mangmumudmud ng ayuda at pera? Di ba si Speaker lang naman? Di ba? Sino pa ba? Nakakatawa lang talaga mga lods kasi ayaw talaga nilang aminin. Pinipilit nilang gawing anghel. Pinipilit nilang, di ba, protektahan talaga si Speaker Romualdez. Pero kitang-kita na, even sa mga bibig nila, di ba? Kitang-kita mo talaga na maingat sila sa pagsasagot. Kaya lang kanina, di ba? Kanina, nabitawan na niya ang pangalan na Speaker Romualdez. Alam nyo, kung wala naman palang masama dyan sa People's Initiative, di ba? Kung maganda naman pala ang hangarin nyo dyan sa charter change. Una, bakit nyo pa kailangan magbayad? Di ba? Bakit nyo pa kailangan manuhol? Bakit nyo pa kailangan mamigay ng ayuda? Di ba? Para naman pala yan sa kapakanan ng mga Pilipino. Bakit ginagawa nyong mukhang pera ang mga Pilipino at mukhang ayuda? And ngayon, di ba, nahuli na, no, nahuli na kayo dyan sa People's Initiative nyo na nagpapabayad kayo, nang mumudmud kayo ng pera para sa pirma. Wala nang aamin, di ba? Turuan na. Grabe talaga mga lods. Pero halata naman eh. Sobrang halata, di ba? Na ang may pakana ng People's Initiative, ng pagmamadali, no, ng charter change, connected lahat eh, no? Ang may pakana talaga yan, ang Kongreso. And of course, sino pa ba ang head ng Kongreso? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!